Sa isang maliit na bahay sa Laguna, may isang pusang kulay abo na ang pangalan ay Ulap. At sa bahay na iyon, may isang duyan. Isang duyan na walang laman, ngunit tuwing sasapit ang gabi, may isa laging laman ang duyan na iyon. Ang pusang si Ulap. At nang malaman ng ina ang dahilan kung bakit, napaluhod siya sa sakit. Ito ang kwento na magpapaalala sa atin na ang pagluluksa ay may iba't ibang anyo at kung minsan, ang pinakamalalim na pag-unawa ay nagmumula sa mga nilalang na hindi marunong magsalita. Yan, bago natin simulan ang kwentong ito, kung bago ka pa lang dito, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pa nating kwento. Ang buhay ni Ana at Marco ay dating puno ng kagalakan at pag-asa. Sa maliit nilang tahanan, ang bawat sulok ay saksi sa kanilang pagmamahalan. Nang malaman nilang magkakaroon sila ng anak, tila ba umapaw ang ligaya sa kanilang mga puso. Ang bawat araw ay paghahanda. Si Marco, sa kanyang pagiging karpintero, ay gumawa ng isang duyan. Gawa ito sa matibay na kawayan at ang tela ay malambot na puti na may bordang maliliit na ulap. Para sa kanilang anghel, sabi niya. Kasama nila sa kanilang paghihintay ang pusang si Ulap. Isang pusang gala na napadpad sa kanilang bakuran, payat at takot. Si Ana ang nag-alaga dito. Pinakain, pinainom at binigyan ng pangalan dahil sa kulay abong balahibo nito na parang ulap sa kalangitan. Naging parte si Ulap ng kanilang pamilya. Isang tahimik na anino na sumusunod kay Ana saan man siya magpunta. Dumating ang araw na isinilang ang kanilang munting anghel, si Laya. Ang duyan na ginawa ni Marco ay sa wakas nagkaroon ng laman. Bawat ugoy ng duyan ay tila isang awit ng pag-ibig. Si Ulap mula sa ilalim ng duyan ay tila isang bantay na hindi umaalis. Madalas nakikita ni Ana si Ulap na nakatingala lang sa duyan na parang pinagmamasdan ang bawat paghinga ng sanggol. Ang kanilang maliit na mundo ay perpekto, ngunit ang kaligayahan ay marupok. Isang gabi, hindi na nagising si Laya. Ang tinatawag na sudden infant death syndrome. Walang babala, walang paliwanag. Tila isang masamang panaginip na hindi na sila magising. Ang iyak ni Ana ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Si Marco, sa kanyang pananahimik, ay tila isang batong hindi matinag ng anumang alon. Ang tahanan na dating puno ng pag-asa ay napuno ng lungkot. Ang bawat bagay na nakapaligid sa kanila ay isang paalala ng kanilang nawalang anak. Ang duyan, higit sa lahat, ay naging isang monumento ng kanilang pighati. Pagkatapos ng libing, nagsimulang magbago ang lahat. Ang katahimikan sa pagitan ni Ana at Marco ay naging mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Si Marco, na dating haligi ng kanilang tahanan, ay nagsimulang gumuho. Isang araw, umalis siya. Walang paalam, nag-iwan lang siya ng isang sulat na nagsasabing hindi na niya kaya. Hindi na niya kayang makita ang duyan, ang bahay, at ang mukha ni Ana na nagpapaalala sa kanya ng lahat ng nawala. Naiwan si Ana. Naiwan siya kasama ng lahat ng alaala, ng lahat ng sakit. At naiwan si Ulap. Sa unang gabi na mag-isa si Ana, napansin niya ang isang kakaibang bagay. Ang pusang si Ulap, na dati-rati ay natutulog sa paanan ng kanyang kama, ay wala roon. Hinanap niya ito at nakita niya. Si Ulap ay mahimbing na natutulog sa loob ng duyan. Sa duyan na wala ng laman. Noong una, hindi niya ito pinansin. Baka nagkataon lang, sabi niya sa sarili. Ngunit kinagabihan, naroon na naman si Ulap. At sa mga sumunod pang gabi, doon na ito natutulog sa duyan na dapat sana ay para kay Laya. Isang gabi, habang pinagmamasdan niya ang pusa, isang matinding galit ang bumalot kay Ana. Galit sa mundo, galit kay Marco, galit sa Diyos. At galit sa pusa na tila ba inaangkin ang lugar ng kanyang anak. Bakit ka nandyan? Sigaw niya sa pusa. Hindi mo lugar yan. Para kay Ana, ang bawat pagtulog ni Ulap sa duyan ay isang insulto. Isang pangungutya sa kanyang pagluluksa. Kaya isang gabi, sa tindi ng kanyang galit at pait, tinanggal niya ang duyan. Hinila niya ang mga tali, kinalas ang tela, at itinapon ang kawayan sa likod bahay. Umiiyak siya habang ginagawa ito. Umiiyak dahil sa sakit at galit na hindi niya mailabas. Sa gabing iyon, natulog si Ana na may kaunting kapayapaan sa kanyang puso. Akala niya tapos na. Akala niya sa pagkawala ng duyan
mawawala na rin ang isang bahagi ng sakit. Ngunit kinabukasan, paggising niya, nakita niya ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang mundo. Wala na ang duyan, pero naroon si Ulap, nakahiga sa sahig, sa mismong espasyo kung saan dating nakasabit ang duyan. Nakapulupot ang katawan, tila ba natutulog sa loob ng isang duyan na hindi na nakikita. At sa sandaling yon, lahat ng galit ni Ana ay biglang naglaho. Napalitan ito ng isang biglaang pag-unawa na tumusok sa kanyang puso na parang isang kutsilyo. Lumuhod siya sa sahig at dahan-dahang hinaplos ang balahibo ng pusa. Naiyak si Ana pero hindi na ito iyak ng galit. Ito ay iyak ng pasasalamat ng pagkaunawa. Doon niya napagtanto, hindi inaagaw ni Ulap ang lugar ng kanyang anak. Bumabantay si Ulap. Mula nang mawala si Laya, si Ana ay sinubukang maging matatag. Itinago niya ang kanyang sakit. Nagkunwari siyang okay lang para sa mga taong nakapaligid sa kanya. Hindi niya hinayaang makita ni Numan ang kanyang kahinaan. Inabandonan niya ang sarili niyang pagluluksa dahil natatakot siyang malunod dito. Pero si Ulap, ang tahimik niyang kasama, ay hindi siya iniwan. Si Ulap ang sumalo sa lungkot na hindi niya kayang harapin. Sa pagtulog nito sa duyan at kahit sa sahig na pinagsabitan nito, tila sinasabi ng pusa, "Nandito ako, nakikita ko ang sakit mo, nagbabantay ako para sa iyo." Si Ulap ang nagbabantay sa alaala ni Laya. Si Ulap ang nagpapatuloy sa ritual na hindi na kayang gawin ni Ana. Ang pusa ang naging sisidlan ng kanyang pighati, ang tahimik na saksi sa kanyang nasirang mundo. May mga nilalang sa ating buhay na nagluluksa kasama natin kahit hindi sila marunong magsalita. Ang kanilang pagmamahal ay hindi nangangailangan ng mga salita. Ipinapakita nila ito sa kanilang presensya, sa kanilang katapatan, sa kanilang tahimik na pag-aalaga. Minsan, ang pinakamalaking tulong ay hindi nagmumula sa mga payo o mga salita ng pakikiramay. Minsan, ito ay nagmumula sa isang mainit na katawan na tumatabi sa iyo sa gitna ng malamig na gabi. Isang pares ng mga mata na tumitingin sa iyo ng may pag-unawa. Isang nilalang na nagpapaalala sa iyo na hindi ka nag-iisa sa iyong sakit. Sa kwento ni Ana at ni Ulap, nakikita natin na ang paghilom ay isang mahabang proseso. At sa prosesong iyon, kailangan natin ng mga kasama. Minsan, ang mga kasamang ito ay may 4 na paa at isang pusong puno ng pagmamahal na hindi natin lubos na maintindihan. Ang kwentong ito ay isang paalala na maging bukas tayo sa iba't ibang paraan ng pag-aalaga at pagmamahal. Minsan, ang mga anghel na ipinapadala sa atin para tulungan tayong bumangon ay hindi laging may mga pakpak. Minsan, meron silang balahibo at isang malambing na miyaw. Ikaw, sa iyong buhay mayroon ka bang isang tahimik na kasama na nag-aalaga sa iyo sa gitna ng iyong mga pinagdadaanan? Isang alagang hayop, isang kaibigan, o isang kapamilya na hindi man pala salita pero laging nandyan para sa iyo? Ibahagi mo naman ang iyong kwento sa comment section sa ibaba. At kung ikaw ay dumadaan sa isang mabigat na pagsubok o pagluluksa, tandaan mo na hindi ka nag-iisa. Mahalaga ang iyong nararamdaman at valid ang iyong sakit. Huwag kang mag-atubiling humingi ng tulong mula sa mga profesional kung kinakailangan. Ang pag-aalaga sa ating mental health ay kasing halaga ng pag-aalaga sa ating katawan. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang mga kwentong antig sa inyong mga puso. Hanggang sa muli.